Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa amang parte ng ating bansa at ng mundo. At loobin naman ng Diyos na tayo po ay ingatan sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay hindi naman ito naiiba, kundi ito yung dating nireport ng GMA7 noong Martes. At pinost ko siya nung Wednesday tungkol po dun sa babaeng natagpuan patay sa Antipolo po, mga kababayan. So doon po sa unang report ng GMA7 at pati ako nung the following day na pinost ko yan, lumalabas po na ang pumatay po sa asawa niya ay kumbaga hindi malaman. So kumbaga, hindi kagad nakakita o nalaman ng ating mga investigador dyan sa may Binangonan na kung sino ang pumatay po dun sa babae po, mga kababayan. So ngayon pong kahapon, Friday, so binalita po uli ng GMA yan ng 24 oras na ang pumatay po, ang main suspect po, ay ang kanyang kalibin partner na nung una ay itinanggi yan ng kanyang live-in partner. So ngayon po is na-confirm po at yung lalaki po ay nag-confess po na meron kasamang abogado na siya nga po ang pumatay doon sa kanyang live-in partner na naging dahilan po ay matinding selos. Actually mga kababayan, yan pong selos o yung sabihin natin merong other party, third party. Under laser ko super fortress po, kung ma-implement po yan ng government, ay hindi na po at malabo na pong mangyari na masira, mawasak ang pamilya gawa ng mga other party o third party. Kasi nga po, under the Coso po Porter, since dalawa po ang mata niyan, isa po ang transaction at gagamit din po tayo ng satellite dyan. So makikita at marirecord po kung sakaling yung lalaki o yung babae ay meron kasamang kalaguyo na hindi niya asawa o third party nga ang ibig sabihin. So makikita po yun, let's say pumasok sila sa motel, sa hotel o inn, hindi po magkakaroon po ng transaction. So sabi nga po sa inyo, dalawa po mata ng laser ko, isang transaction at satellite. So makikita po ng gobyerno at saka ng kanyang asawa na meron naganap pong transaction between yung lalaki or yung babae at saka yung mismong hotel, motel o inn. So magkakaroon po ng debit and credit transaction po. Kaya nga po yun, makikita po yan in real time sa buong population at landmass ng bansa. Pangalawa po, makikita rin po ng ating satellite na pumasok po ang dalawa doon sa sinasabing motel, hotel o inn. Kaya nga ang pinaka-final po niyan, once na na-implement po ang laser cross portrait sa buong Pilipinas, ay malabo na po mangyari yung masira, mawasak ang pamilya. Kasi nga po, in real time po, kasi nga po, mahuhulit po kayo ng gobyerno at pati ng kanyang legitimate partner po. Ganyan din po sa mga mag-boyfriend o girlfriend, mare-record din po kung nagluluko po ang babae o ang lalaki. Kaya nga po, napakaganda po talaga ng laser cross portrait. Hindi lamang mga robbery ang wawakasan, ang corruption, ang mga illegal drugs. Kasama rin po yung ang masira, ang mawasak ang pamilya. Kaya nga in the future, tama naman po talaga ang salita ng Diyos na ang pamilya ay mananatili po yan forever. Yun naman talaga po ang plano ng Diyos para sa atin po, mga kababayan. So, tingnan po natin ang report po ng GMA7 tungkol po din sa yung pinaka-detalye po kung paano po nangyari
na yung kanyang asawa ay umamin po sa ginawa niyang krimen, mga kababayan. Naritong update sa patay na itinapon sa damuhan sa Binangonan, Rizal, mismong ka-live-in niya ang suspect ngayon sa krimen. Kumpisal niya, nagawa niya ang pagpatay dahil sa matinding selos. Nakatutok si John Consulta. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi nyo matatakasan to. Nito Martes lang, nagbanta pa si Rosela Lanon sa umunoy pumatay sa kanyang 31 anyos na live-in partner na si Johnny Clear Kahilig na matapos paslangin ay iniwan na lang basta ang labi sa madamong lugar sa Binangonan, Rizal. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Kanina, eksklusibong nakuha na ng GMA Integrated News ang pagdala kay Lanon sa Prosecutor's Office ng Antipolo Police sa isang extrajudicial confession at isang sinumpaang salaysay na ginawa habang may kasamang abogado. Kinumpisal ni Lanon na siya ang pumatay sa kanyang ka-live-in. Ang motibo? Sa matinding selos po. Bakit po? Sino po ipagselos-selosan nyo? Isa po sa mga katrabaho niya po. Hindi ko naman po talaga gusto po yung nangyari. Nabigla lang po ako. Lumabas sa investigasyon ng Rizal Police na sa kanilang bahay sa Antipolo, pinatay ang biktima. Nagkaroon sila ng altercation, verbal, then yun, nauwi sa physical. Nahampas niya ng bote yung biktima, and from there nung bumaksak na sa kanya, unti-unting sinakal yung biktima, no? At pinasok niya doon sa kwarto nila, kaya hindi nakita yung body nung... Kwento ng suspect, pinalo niya sa ulo ang ka-live-in. Sa bandang balikat po. Tapos pagkatapos po, sinakal ko po siya. Anong pinapalo mo? Yung bote po ng soft drinks. Saan mo nakuha yung bote ng soft drinks? Doon lang din po, malapit po sa may ilalim lang po ng mesa. Inamin niya rin ang pagtapon niya ng labi sa lugar kung saan ito natagpuan. Sa pamilya po ng asawa ko, sana po mapatawad niyo po ako. Pinagsisisihan ko po ang lahat. Ayon sa kaanak ng biktima, noon pa man ay duda na sila sa kanyang ka-live-in. Huli po namin nakita din si ate, naka-imposible pong umalis siya kasi nasa amin po yung wallet niya tsaka cellphone po. Makulong po talaga siya at yun nga po, pagbayaran niya po yung walang hiya niyang ginawa po sa ate ko. Meron na tayong airtight case for murder na nirefer natin sa piskalya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. So ayan po mga kababayan, narinig nyo ang report ng 24 oras na umamin po yung kanyang live-in partner na siya ang pumatay po sa kanyang asawa, mga kababayan. So nangyari po, nagselos po yung matinding selos po yung lalaki doon po sa kasamaan po ng babae sa trabaho, mga kababayan. So katulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kababayan, under the circumstances of portrait, malabo na pong mangyari po yung magduko pa ang lalaki o yung babae dahil nga po everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. So magkakaroon po ng debit, credit, transaction kung sakali pong gagawin po yan ng magsingiro. At makikita rin po ng satellite yung kanilang mga names, kung saan sila nagpunta, anong oras, date, and time, and place po, kung saan po sila nagpunta, mga kababayan. So, kaya malabo na pong mangyari ang mga ganyang, ang masira, mawasak, ang pamilya, mga kababayan. So, hope someday, I think hindi na siguro matatagal, darating po tayo dyan na yun naman talaga ang kailangan na mangyari talaga na magkaroon ang bansa ng true lasting peace, prosperity, and security, mga kababayan. And then, tungkol nga doon sa pagpatay, makikita rin po yan ng ating laser portrait concept na kung saan yan dinalang bangkay, anong lugar, date and time po, mga kababayan. Kaya kung ganyan po ang sistema na umira sa atin,
malabo na pong mangyari yung mga ganyang pagpatay at saka yung pagluloko po ng babae o ng lalaki sa kanyang tunay na legitimate na asawa po, mga kababayan. So, yan lamang po, mga kababayan. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Salamat po.